Kaya pala may naririnig kami mga sigaw sa loob ng bahay. Bakit po? Ano po bang meron sa bahay namin? Ayoko nang tumira sa impyernong ito! The itsy bitsy spider went up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Clyde, kumusta ang pagtakbo mo bilang student council president? Sa tingin mo ba mananalo ka? Nangangampanya pa po kami pa. Sa tingin ko naman po, marami ang sumusuporta sa party list namin. Baka po manalo kami. Siguraduhin mo na yan. Walang talunan sa pamilyang to. Kaya hindi ka pwedeng matalo. At itong grades mo sa math, ha? Masyado pang mababa. Naka 90 naman po ako pa. At pinagmamalaki mo pa yan? Ang baba pa niyan kumpara sa grades ko nung nag-aaral pa ako. Maayos ka nga, mag-isip ka. Hindi pwedeng makontento ka na lang sa kung ano lang ang kaya mo. Kung gusto mong magtagumpay sa buhay, dapat masipagan mo pa ang pag-aaral mo. Si Kuya po may pinakamataas na grade sa section nila pa. Isa ka pa. Huwag kang makikialam dito. Makakala mo hindi ko napansin na bumababa ang grades mo. Nag-aaral ka pa ba? O baka mas inuuna mo pa yung mga walang kakwenta-kwentang bagay? Sorry po. Mas pagbubutihin ko pa po sa susunod. Siguraduhin mo lang, kundi malilintigan ka talaga sa akin. Hinda, ano ba tong luto mo? Masyadong maalat. Ha? Hindi naman na. Sa tingin mo nagsisinungaling ako? Hindi naman sa ganun, mahal. Tinatawag mo ba akong sinungaling sa harap ng mga anak natin? Hindi. Wala kang kwentang asawa at ina. Wala ka na nga magawa para matulungan ang mga anak natin sa pag-aaral nila. Pati pagluluto, hindi mo pa magawa ng tama. Anong klase ka may bahay? Ipagluluto na lang kita ng iba, ha? Wag na. Nawala na ako ng gana. Magandang araw po, Sir Wilmore. At pati na rin sa mga taga-subaybay ng inyong YouTube channel na Kwentong Takip Silim. Mag-iisang buwan pa lang mula noong nagsimula akong makinig sa mga stories ninyo. At nais ko po na ibahagi din sa inyo ang sarili kong karanasan. Nangyari po ito noong 16 years old pa lang ako sa bahay namin sa Marabeles, Bataan. Lumaki kami ng kapatid kong si Lizzie na palaging sinasaktan ni Papa ang mama namin. Disiplinaryan din siya sa aming magkapatid, pero madalas ay sumosobra na ang paraan niya sa pagdidisiplina. Ang hindi namin alam, may malagim na dahilan pala kung bakit siya nananakit. Ang kapal ng mukha mong pagmukayin ako sinungaling sa mga anak natin. Wala kang kwentang babae, ha? Pakiusap, tumigil ka. Maawa ka naman sa akin. Isang malaking pagkakamali na pinakasalan kita. Inutil kang babae ka. Sumusobra na siya. Kuya, anong gagawin mo? Bakit nakakuyom ang palad mo? Gusto ko siyang suntukin.
Gusto ko siyang saktan ng paulit-ulit. Gaya ng kung paano niya sinasaktan si Mama. Wag, kuya. Hindi mo siya kakayanin. Masasaktan ka lang. Wala akong pakialam. Basta maipagtanggol ko lang si Mama. Pag kinalaban mo siya, hindi na si Papa ang makakaharap mo. Anong ibig mong sabihin? Kung napapansin mo, ang bait ni Papa sa atin tuwing umaga. Para lang siyang normal na ama. Mapagmahal at maasikaso. Pero tuwing sasapit ang gabi, bigla na lang siyang nag-iiba. Ano bang gusto mong sabihin? Kuya, may nakikita akong aninong may sungay na nakabuntot kay Papa tuwing sasapit ang gabi. Ano? Parang demonyo? Oo, kuya. Sa tingin ko, kaya sinasaktan ni Papa si Mama ay dahil binubulungan siya ng demonyo. Hindi niya gusto ang mga nangyayari. Sir Wilmore, gustuhin ko mang paniwalaan ang mga sinabi ni Lizzie. Hindi ko magawa noong una. Nakatatak na kasi sa isip ko na masamang tao ang papa namin. Na walang kahit anong demonyong kumokontrol sa kanya. Dahil siya mismo ang demonyo. Kinamuhian ko siya. At kahit anong gawin ko, ay hindi ko siya kayang patawarin. Ma, bakit ba kasi hinahayaan mo lang nasaktan ka ni Papa? Kita mo, may bago ka na namang pasa. Wala to, anak. Hindi to dahil sa papa niyo. Nadulas lang ako sa banyo. Pwede ba, Ma? Huwag niyo na po siyang pagtakpan. Naririnig namin mula sa kwarto namin pinagbubuhatan niya kayo ng kamay. At lagi ka rin niya pinagsasalitaan ng masasakit na salita sa harap namin. Away naming mag-asawa to. Labas kayo rito. Paano kaming magiging labas dito mga anak niyo kami? Nasasaksihan namin ang nangyayari at naapektuhan po kami. Nasasaktan kami pag sinasaktan ka ni Papa. Ang hirap para sa amin na wala kaming magawa para ipagtanggol ka. Ma? Iwan na lang kaya natin si Papa. Kasi parang hindi niya naman tayo mahal. Lizzie, huwag kang magsalita ng ganyan. Stressed lang ang papa niyo sa trabaho, pero hindi siya masamang tao. At higit sa lahat, mahal niya tayo. Kung mahal niya tayo, ba't niya kayo sinasaktan? Huwag mo nang ipagtanggol si Papa, Ma. Wala siyang ginawa kundi saktan ka. Anong sabi mo? Papa. Hector, bitiwan mo si Clyde. Huwag mong sasaktan ang anak natin. Ano yung sinabi mo? Ulitin mo. Gusto kong marinig ulit yon. Sorry pa. Naawa lang talaga ako kay Mama. Tama na po! Nagmamaawa ko, Hector. Tumigil ka na. Naawa ka sa mama mo. Bakit? Ano gusto mong palabasin? Na sinasaktan ko siya? Kinakawawa ko siya? Hindi ba, Pa? Ha? Sumasagot ka pa talaga, ha? Anak, manahimik ka na lang pakiusap. Huwag ka nang sumagot at mas lalo ka lang masasaktan, Hector. Tama na. Itigil mo na to. Ako nang bahala kumausap sa anak natin. Bakit? Mas kaya mo ba siyang disiplinahin? Mas mabuti ka bang magulang? Ha? Hindi. Ang sa akin lang naman, ayoko masaktan si Clyde. Talagang masasaktan ang batang to. Kailangan niyang masaktan para magtanda. Ang bata-bata pa niya pero ang laki na ng ulo. Hoy Clyde, ama mo pa rin ako.
Hindi ka mabubuhay sa mundong to kung wala ako. Naiintindihan mo? Kung alam ko lang na ikaw ang magiging ama ko, sana hindi na ako nabuhay! Ha? Wala ka talagang respeto sa akin, ha? Wala kang utang na loob. Sino ka ba sa tingin mo? Ang lakas ng loob mong sagot-sagutin ako, ha? Anak, anong nangyayari sa'yo? Kuya? Si Kuya, nanginginig! Sir Wilmore, hanggang ngayon, nakatatak pa rin sa isip ko ang nakita ko nung gabing yon. Habang sinusuntok ako ni Papa, may nakita akong isang malaking anino sa kanyang likuran. Meron itong malaking sungay at inilalapit ang sarili sa bandang tenga ni Papa. Parang binubulungan niya ito at sinusubukang kontrolin. Napasigaw na lang po ako sa takot dahil sa aking nakita. Naalala ko tuloy ang kwento ni Lizzie sa akin. Mula pagkabata kasi, ay bukas na ang third eye niya. Baka totoo nga ang sinabi niya sa akin. Baka meron niyang demonyo na kinukontrol ang Papa at pinapagawa siyang masasamang bagay. Anak! Anak, okay ka lang ba? Anong nangyayari sa'yo? Kuya! Kuya! Lizzie, kumuha ka muna ng tubig, anak. Bilisan mo. Sige po. Hector, saan ka pupunta? Sir Wilmore, bukod sa kalupitan ni Papa, may isa pa po kaming kinatatakutan sa bahay. Ito ay ang mga ligaw na kaluluwang nagpaparamdam sa loob mismo ng bahay. Ang hindi ko alam, may kinalaman pala sila kung bakit napakabayolente ni Papa sa amin. Isang gabi po, nagising ako dahil sa sobrang uhaw. Lumabas ako ng kwarto. Nasa baba lang ang kwarto namin ni Lizzie at malapit lang sa kusina. Madilim na ang buong kabahayan noong lumabas ako. Dahil tulog na rin sina Mama at Papa na nasa itaas ang kwarto. Ano ba yun? Ba't parang may nagmamarcha sa taas? Dahil sa patuloy kong narinig ang ingay na yon, nagdesisyon na akong umakyat para tingnan kung ano yon. At laking gulat ko nang may nakita kong mga sundalong Hapon na nagmamartsa sa labas mismo ng kwarto ni na Mama at Papa. Nakatalikod po sila mula sa kinatatayuan ko. Pero talagang tumintik ang balahibo ko sa aking nakita. Hindi ako makagalaw dahil sa gulat ko at pinagpapawisan ako ng malamig dahil sa takot. Habang patuloy na nagmamarcha ay bigla na lang po silang naglaho na para bang tinangay ng hangin.
Hindi pa man ako lubusang nakaka-recover sa nakita ko. May ibang ingay na naman akong narinig na nanggaling sa may kusina. Dahil sa takot, mabilis akong tumakbo ng walang lingon-lingon. Bumalik ako sa kwarto. Nilako ang pinto at pinilit ang sarili na makatulog ulit. Nagpaparamdam na naman ba sila, kuya? Ba't gising ka pa? Naririnig ko kasi sila. Sinong sila? Hindi ko alam. Hindi ko sila kilala. Pero matagal ko na silang napapansin na pag-aalagala sa bahay natin. May multo ba talaga dito? Mga sundalong Hapon. Mga Pilipinong tinutorture. Marami sila. Gabi-gabing nagmamarcha sa paligid ng bahay natin. Anong kailangan nila sa atin? Hindi ko alam. Sir Wilmore, dahil sa takot, ay naisip kong sabihin kay Mama na umalis na kami sa bahay namin. Pero hindi ko alam na ang pag-uusap na yun pala ay simula ng mas masalimuot na pangyayari sa buhay namin. Ma, nakikinig po ba kayo sa akin? Sige na, kumain na kayo. Baka malate pa kayo sa school. Ma, umalis na tayo dito. Natatakot po kami dito sa bahay natin. Marami po mga kaluluwang pag-alagala dito. Palagi po silang nagpaparamdam. Pagod na ako! Ayoko na! Mama! Pagod na ako sa letseng buhay na to. Ayoko nang tumira sa impyernong ito! Mula po noon ay hindi na namin makausap ng maayos si Mama. Lagi siyang tahimik at kinakausap lang kami kung kailangan. Pag tinatanong namin siya o kinukumusta, hindi siya nagsasalita. At tuwing sinasaktan siya ni Papa, ay hindi na rin siya umiimik. Hanggang sa isang araw, bigla na lang pong nawala si Mama. Kuya, gumising ka! Oh, anong problema? Si Mama. Iniwan na niya tayo. Ha? Anong ibig mo sabihin? Nakita ko siyang lumabas ng bahay. May dalang malaking bag. Sinubukan ko siyang habulin, pero di ko siya naabutan. Umalis si Mama? May isang lalaking sumundo sa kanya. Sumakay sila sa isang motor. Sir Wilmore, hindi po ako makapaniwala na nagawa ni Mama sa amin yon. Mula sa pagkabata, kilala namin siya bilang isang mapagmahal na ina. Kami na talaga ni Lizzie ang priority niya mula noon. Kaya hindi ako makapaniwala
na nagawa niya kaming iwan para sa ibang lalaki. Naiintindihan ko naman na maaring napuno na siya at hindi na nakayanan ang pang-aabuso ni Papa. Pero sana'y umalis na lang siya kasama kaming mga anak niya. Napuno ng galit ang puso ko mula ng gabing yon. Kinamuhian ko si Mama dahil nagawa niya kaming iwan sa isang demonyong ama at sa isang malaimpyernong bahay. Dahil dito ay nagrebelde ako. Napabarkada, natutong uminom at manigarilyo. Pagkasama ko kasi ang mga kabarkada ko, nakakalimutan ko ang sakit na nararamdaman ko. Pansamantala kong nakakalimutan ang sitwasyon namin ng kapatid ko. Hello, Lizzie? Ba't ka tumawag? Hindi kita masyadong marinig, nasa bilyaran pa ako. Kuya, umuwi ka na, please. Ha? Anong sabi mo? Umuwi ka na, kuya. Umiiyak ka ba? Nandito na naman sila. Kumakatok sila sa kwarto. Kuya, takot na ako. Pumunta ka na dito, please. Lizzie, buksan mo ang pinto! Si Papa ba yun? Bilisan mo, kuya. Umuwi ka na. Oo, sige, hintayin mo ako. Uuwi na ako. Mabuti na lang po at hindi masyadong malayo ang bilyaran sa bahay namin. Halos utusan ko na yung driver na paliparin ang tricycle. Nagpanik na po kasi ako noon. Alalang-alala ako sa kalagayan ng kapatid ko. Doon ko na-realize na sa kagustuhan kong makalimot sa lahat ng problema, napapabayaan ko na pala si Lizzie. Pa, maawa ka. Please, maawa ka sa akin. Lizzie! Lizzie! Kuya! Papa, anong ginagawa mo? Hayop ka talaga! Hindi pa sapat sa'yo na ang tagal na panahon mo sinasaktan si Mama? Pati ako ilang beses mo sinaktan. Tapos ngayon naman pagsasamantalahan mo si Lizzie? Sarili mong anak gagahasain mo? Demonyo ka talaga! Kuya! Ano pa? Ba't hindi ka makapagsalita? Gusto mo bang ipadampot na kita sa mga pulis ngayon din? Kasi alam mo, ang mga demonyong katulad mo, dapat nabubulok sa bilangguan! Tama na. Anong tama na? Kami dapat ang magsabi niyan sa'yo! Patama na! Tama na ang kalupitan mo sa amin! Tama na ang kababayaan mo sa aming mga anak mo! Tama na! Ayoko na. Tigilan niyo na ako. Pagod na ako. Anong sinasabi mo? Pagod na ako magpakontrol sa inyo. Nabibingi na ako sa mga boses niyo. Tigilan niyo na ako para kawa niyo na. Kuya? Ano nangyayari kay Papa? Hindi ko alam. Tumawag po kami sa tita Lia namin, ang nakatatandang kapatid ni Papa. Matagal na kaming walang interaction sa kanya
dahil nagkaroon sila ng conflict ni Papa. Pero nung oras na yon, wala na kaming ibang naiisip na pwedeng makatulong sa amin, kundi si Tita Leia. Marangya ang pamumuhay ni Tita bilang isang self-made businesswoman. At kahit kailan, ay hindi siya naging madamot sa amin. Pagkatawag namin sa kanya, at nung nalaman niya ang sitwasyon namin, agad siyang sumugod sa bahay kasama ang driver at iba pang mga tauhan niya. Dinala niya kami sa bahay niya, habang si Papa naman ay ipinasok niya sa rehab. Mula kasi nung umalis si Mama, bukod sa paglalasing, napansin rin namin na gumagamit na si Papa ng ipinagbabawal na gamot. Hindi ako makapaniwalang pinagdaanan niyo rin ang mga bagay na pinagdaanan namin ng papa niyo noon. Ano pong ibig niyong sabihin? Lumaki rin kami na nasaksihan ng pananakit ni Papa sa mama namin. Battered wife din siya. Kagaya ng mama niyo, puno ng pasa at sugat. Bugbog sarado dahil sa kagagawa ng sarili niyang asawa. At ng papa niyo. Mula pagkabata, binubugbog na siya ng lolo niyo. Kaya ba ginagawa niya rin to sa amin? Ano, para gumante? Kahit wala namang kaming kasalanan? Maaaring nakakontribute ang nakaraan niya kung bakit siya nakagawa ng masasamang bagay. Dinagdagan pa ng alak at ng droga. Pero may isang bagay pa na naging malaking dahilan kung bakit siya nagkaganito. Ano po yun? Ang bahay na tinitirhan niyo. Yun din ang bahay na kinalakihan namin. At sinabi ko na sa papa niyo na wag na kayong tumira doon. Ilang beses ko siyang pinigilan pero ayaw niyang makinig. Bakit po? Ano po bang meron sa bahay namin? Kung ang normal na mga bahay ay pinepeste o inaanay, ang bahay niyo naman pinamumugaran ng demonyo. Ang kadiliman ng nagsisilbing peste na sumisira sa buhay ng kung sino mang titira doon. Kaya pala may nakikita akong... Anino na may sungay? Oo. Ilang beses din naman niyang nakita ng papa niyo noon. Ang location ng bahay na yon ay naging saksi sa Bataan Death March noong 1942. Marami ang tinorture at namatay sa lugar na yon. Kaya pala may naririnig kami mga sigaw sa loob ng bahay. Yung para pong nahihirapan at nagmamakaawa. Oo, sila ang kaluluwa ng mga Pilipinong nilapastangan ng mga dayuhan. May nakita rin po akong kaluluwa ng mga sundalong Hapon na nagmamarcha sa bahay. Nakita ko rin sila noon. Dahil puno ng sakit, poot, at karahasan ang bahay na yon. Ito ang naging rason upang pamugaran ito ng demonyo. Kaya naging bayolente ang lolo nyo at ang papa nyo. Kontrolado sila ng demonyo. Mabigat na po talagang pakiramdam ko sa bahay namin. Kaya pala... Huwag na kayong bumalik doon. Dito na kayo, okay? Ako nang bahala sa inyo.
magsisimula kayo ng panibagong buhay kasama ako. Sir Wilmore, mula noon ay si Tita Leia na ang nagsilbi naming magulang. Pinag-aral niya kami at inaruga ng mabuti. Nagkaroon din kami ng regular session noon sa isang psychiatrist upang tulungan kaming mag-heal yung trauma namin sa mga nangyari. At kahit hindi pa talaga kami fully healed, naging mas mabuti po ang kalagayan namin sa paglipas ng mga taon. Patawarin niyo ako, mga anak. Naiintindihan ko naman kung bakit kayo galit sa akin. At sa totoo lang, nahihiya rin akong harapin kayo ulit. Dapat lang na mahiya kayo. Hindi na kayo dapat bumalik pa. Malaki na kami, Ma. Hindi ka na namin kailangan. Anak! Naiintindihan namin na hindi naging madali ang pinagdaanan nyo dahil kay Papa. Nasaksihan namin lahat yon. Pero mga anak nyo kami, hindi nyo dapat kami pinabayaan. Takot na takot ako noon. Hindi ko alam kung paano lalabanan ng demonyong kumukontrol sa papa niyo. Nakikita ko rin yung anino. Pero may nakita akong hindi niyo nakita noon. Ano? Isang gabi, habang binubugbog ako ng papa niyo, nakita kong nagbagong itsura niya. Nagkaroon siya ng sungay. Nakakapangilabot ang mukha niya, parang isang demonyo. Nag-iba na rin yung boses niya sa pandinig ko, malalim, nakakatakot. Hindi ko na siya kilala. Alam ko na sa oras na yon, hindi na ang papa niyo ang kaharap ko. Ilang beses humingi ng tawad si Mama sa amin. Pero hanggang ngayon po, sinusubukan pa rin namin siyang patawarin. Naniniwala kami ni Lizzie na dapat namin siyang patawarin para sa sarili namin. For peace of mind. Pero hindi namin minamadali ang mga bagay-bagay. Hinahayaan muna talaga namin ang mga sarili naming mag-heal at matutong magpatawad. Tinitreat pa rin namin si Mama na may respeto. Pero hindi pa namin kayang ibalik ang dati. 3 years ago po, namatay si Papa. Inatake siya sa puso habang nasa loob ng rehab. Siguro dahil na rin sa galit namin sa kanya, hindi kami gaanong nagluksa. Pero hanggang ngayon ay sinusubukan rin naming patawarin siya. Sana'y mapatawad siya ng Diyos sa kanyang mga nagawa. Maraming salamat po sa pakikinig niyo sa kwentong ipinadala ko. Thank you din sa opportunity na ito. Sana po ay patuloy pa kayong maglabas sa mga nakakatakot na true horror stories para sa mga tulad kong listener nyo. More powers sa inyong lahat.
at God bless sa ating lahat. So the itsy bitsy spider went up the spout again. At ngayon naman, mga ka-Katie, dumako tayo sa paborito nating shoutout portion. Shoutout going out to Angel Gauran, Angelica Gacosta, Anjanet Claro, Yocona, Feli Operiano, Maria Ana Villaflores, Crisa Fenis, Rona Sangrones, Elmer Ibanez Jr. at Zach Santos. At ngayon magbabasa naman tayo ng pinakamagandang comment galing kay Rona Sangrones at Maria Ana Villaflores. Sabi ni Rona, "Hello po kwentong takip silim. Ganda po ng mga stories, sarap palagi makinig. Maganda kasi ang pagnanarrate, kaya nakaka-addict makinig kahit pa hating gabi. Kaya naman, nakaka-excite kapag may bagong premiere. Parang magbubukas ka ng regalo. Yun ang feeling kapag magpi-play ka na." Sabi din ni Maria, "Good morning listeners ng Katie Channel. Happy listening to. Masaya ko at meron akong aabangang mamaya. Thank Team Katie for keeping us company. Hindi nakakasawa ang inyong mga narrations at love ko lahat ang narrators, especially Sir Wilmore. More power to your show. God bless us all." Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutan mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang mga pangalan nyo. Muli po, mula sa bumubuo ng kwentong takip silim at sityo Bangungot, ito ang inyong lingkod, Sir Wilmore Plupino, nagpapasalamat.